And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali po sa ating lahat. Once again, welcome back sa ating pong programang The Baptist Lunch. This is now the weekender episode. Oh, no, not actually weekender kasi may Saturday pa tayo. But again, this episode is the episode for the fathers. And again, para sa mga leaders at tahanan, magandang tanghali sa inyo lahat. Kung kayo man ay nagtatrabaho, get your lunch break and it's time for you to focus for your spiritual food that will help you grow for the spiritual growth of your family. Magandang tanghali sa inyo. Again, ulit ko, no, mga tatay. Alright, mga leaders of the family, mga asawang lalaki. Alright, it's time for us to stop and pause sa inyong ginagawa, and it's time because alam ko naman sa pagtatrabaho, you have your lunch break. And kung wala man, well, find a way na kayo ay makakain spiritual para sa paglago ninyo spiritual. Tandaan po natin, kailangan natin ito dahil ang pinag-uusapan natin dito ay buhay natin at buhay ng pamilya po natin. And of course, as you can see, wala po dito ang ating mahal na pastor. Bagamat wala po dito ang ating mahal na pastor, ay as his co-host, ay kami po ay nagpapasalamat na kami po ngayon ay nandito to help you, and we believe by the glory of God, katulad ng pinag-pray po namin kanina, ay ma-serve ang purpose na kinakailangan po natin. And of course, hindi po ako nag-iisa dito. With me are my two co-hosts. Wala pong iba kundi si Sir Noel at si Sir Rudy Daev. Yeah. Magandang tanghali sa iyo, sir. Amen. Isang mapagpalang biyernes muli sa bawat isa po sa atin. At salamat sa Panginoon na naririto muli tayo sa programang Baptist Church upang... Baptist Church tayo. Nasa Baptist Church tayo. I'm sorry, Baptist Lands. Oras de peligro kasi. Kaya sama-sama po tayo mga fathers. Yeah. Ating talakayin at pag-usapan kung paano po natin lalo pang mapag-igting ang ating pamilya upang magkaroon tayo ng masayang pamilya na naglilingkod sa Panginoon. At binabati ko, of course, ang aking may bahay, si Mami Love. Yes. Mami Love, prepare to meet thy God. Yun. At ang aking mga grupo, ang South, East, West, North. North pala. Wala namang okay? North. So, wag po kayong alis mga kapatid. Lalong-lalo sa mga kalalakihan, sa mga tatay. Magandang tanghali po sa inyo. Yes. Alright, Sir Rudy. Yes, magandang tanghali pong muli sa ating lahat, sa lahat po ng masugid naming taga-subaybay ng programang The Baptist Lunch. Sir Rudy, maputo lang kita. Kasi I'll grab the opportunity. Biglang lumabas dito eh. O, yan o. Pagbati niya, Chang Martinez, hi love. Ano agad response agad. Hindi. Yan yung sinasabi natin. Alam mo kung bakit? Bakit? Anong araw ngayon? Biyernes. 17. 17. Pension Day. Kulang pa. Baka mamaya may kasunod to. I love you, love. Yung sa akin kaya, lulutang ba agad? Mamaya, hindi pa tayo nagbabati. Batiin mo muna. Sige. Ako, hindi pa nabati. Magandang tanghali po sa lahat po ng aking mga kagrupo sa Makati West Family. At sa aking mga kamag-anakan, mga kaibigan, mga kaklase, I hope na kayo po'y naka-tune in din po dito po. Amen. Sa programang The Baptist Lunch na makagdudulot po ito ng magandang leadership para sa ating mga tatay. Yeah. Kaya tune in lang po at magandang tanghali sa iyo, Arog. Tignan ko nga kung lumutang agad. Ay, babati rin ako. Tignan ko, lulutang agad. Oh, yeah. Magandang tanghali din sa iyo, babe. Kasi kakakita lang namin eh. Ay, magandang tanghali sa iyo, babe. Love you. Ayan, ay, tama din talaga. May kasunod. I love you very much, Sir Noel. Hindi ba talaga nagagawa ng pension day? Bakit yung akin wala pa? Bakit? Arog, magparamdam ka dyan, Arog. Wala naman tayong pension eh. Wala. Yun lang, walang pension, wala rin bati. Binabati ko rin po
binabati ko rin po, of course, di ko makakalimutan yung mga pastors. Nandito na po, nakita ko si Pastor Rick. And nakita ko na rin dito si Sir Ian. Yan, oh. Ayun, sa akin, nag-reply yun sa akin. Oh, ayun, oh. Young Lauren, I love you, babe. Oh. Uy. Parang wala pa ako nakikita ditong arog mo. Pambihira. Wala. Pasensya na kayo, wala kasing pension eh. Walang ingreso. Yeah, inaanam ko pa yung mga pastors, pero mamaya lilitaw dito yung mga pastors. Gusto ko lang rin batiin dito ang co-host na ng one of the main hosts ng ating pong The Preparation na Father, si Sir Antonio Jupenes. Magandang tanghali sa iyo, Sir Tony Jupenes Jr. Yan. Of course, nandito rin yung ibang mga hosts. Binabati ko lang muna yung mga tatay lang. Amen. Yan. Alright. So, handa na ba kayo, Sir Noel, Sir Rudy? Yes! Alright. Ito'y magkakaroon tayo ng napakagandang talakayan. Dahil sa darating na linggo ay ang ating Father's Sunday. Yeah. We're going to celebrate our Father's Day in the day of the Lord. And kahit wala tayong, hindi tayo nagkakaroon ng specific date. Di ba? Pero ang point dito is, bagamat may specific date yung Father's Day, pero again, ginagawa na natin yan sa panahon na, sa araw ng Panginoon, which is the very best day to celebrate. Yes, sir. Yes, Amen. because pag sinelebrate natin ang Father's Day, Mother's Day, yun, yung mga Family Day ng Sunday, pag ginawa natin yan ng linggo, because hindi natin may aalis, mga kapatid, hindi natin may aalis na laging damay na mabibigyan natin ng kapurihan ng Panginoon sa matitinding ginawa niya para sa atin. Amen. Yeah, yan ang kinagandaan. Because we always celebrate what God has been doing in our life, and we always worship Him and praise Him for all the things that He's been doing for us every time na ito ay linggo. Yan ang ginagawa. Yes, of course, we do thank Him every day. Pero syempre, the grand day is Sunday. Yan. Kaya ngayon pong episode na ito, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa mga tatay. Yun. Yan, patungkol sa mga tatay. And it's very important, no? It's very important. Nakakatuwa nga, Sir Noel, Sir Rudy. Kasi, kalain nyo po, after ng Independence Day, na sinelebrate natin yung mga heroes, sunod, Father's Sunday. Yeah. And narinig naman natin sa preaching ng ating mahal na pastor, if there is one of the great heroes of our country, hindi yan nakapila kila Rizal, hindi yan yung mga nakikita natin, one of the greatest heroes of our country, and I should rather say that the first hero of our country Yeah. ay yung mga tatay. Amen. 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 Siyempre, naalala niyo po kaya ko nasabi yan, naalala niyo po ba yung sinabi ni Pastor, there's no country if there's no family. Yes, sir. Yeah. Amen. Diba? That's true. Wala namang mabubuong bansa kung walang Yeah. pamilya. Saan magsisimula yun? Sa That's langgam. right. Diba? Amen. So, ibig sabihin, kung the first, ang bubo ng country ay ang family, therefore, the first hero is in the family. Yeah. And I would say that the one who started the family, kanino nagsimula yan? Sa tatay. Amen. Di ba? Amen. There's no family if there's no father. Yes, sir. Siyempre, saan manggagaling yung pagbuo? Di Yeah, ba? yeah. Oh, napaka-importante po yan. Kaya nga, I am considering that tayong mga tatay, tayong mga asawang lalaki, tayong mga leaders of the family, we are the first hero of this country. Amen. And it's very important that we put it into reality at muli na naman tayo sasalamin sa salita ng Diyos para maintindihan natin what it takes to be the real hero of our country. Yeah. You see, gusto ko kasi masundan natin yun, Sir Noel, kasi Yeah. ngayon i-recognize We're going to recognize, bagamat ni-recognize yan ating pastor, gusto ko pong matulungan natin ang bawat isa, magtulungan tayo, fathers, kung paano natin mapapanatili. Naalala mo, Sir Rudy, kanina nag-usap tayo, isa sa mga sinabi mo magandang mapag-usapan natin ay consistency. Yes. Yeah. No, it's not that hard to be a consistent. It's not that hard. It's hard actually. Yeah. Sorry. Amen. It's hard to be a consistent hero. Yeah. Totoo yan. Amen. If you Totoo choose to be a hero, marami kang laban. Yeah. Totoo yan. Di ba? Tama yan. Hindi pwedeng maging hero na walang laban. Tama yan. Yan, di ba, Sir? Wala Tama pa yan. naman nakita, Sir Noel, na naipagbakbakan at sa kasundaluan na talagang, hindi ba talaga ibig sabihin, talagang, alam mo yun, hindi ka pwedeng masabi na one of the heroes of our country sa armed forces kung wala ka man lang ganun. Tama yan. Amen. Totoo yun.
Naalala ko yung ako ito ni Sir Noel ko. Talagang ilang sakong kumbat. 18. Teka lang, huwag natin. Tama na, Maiiyak tama na na, naman. tama na. Naalala ko Maiiyak ang na ka- naman. naalala ko ang ka- Tanda ko 18, sabi Wag niya. na, wag Talaga, na natin. lumuluha ang aking puso. Wag na natin pag-usapan yan kasi... Ibahin na lang natin. Oo. Babalik. Yung buhay serbisyo ko, wag yun ang Wag na natin. Wag na natin halungkatin. Wag na. Alright, so, again, inuulit ko mga kapatid, pero totoo po yun. Totoo yung sinasabi namin dito. Walang hero na walang laban. Yeah, amen. Yeah, amen. Kaya nga sabi ko po sa inyo, fathers, para sa lahat ng mga nanonood, if there is a hero in this country na may maraming laban, yung leader ng pamilya. Yeah, Yeah, amen. amen. That's true. And, kung meron man tayo the hero has fallen. Kung marami bang hero ang talagang bumagsak na, yan yung matasabi natin na hero ng isa ring pamilya. Yes. sir. Sad Amen. to say, the heroes of the family ay talagang maraming bumabagsak sa panahon niya yun. That's right. Amen. That's And, true. ang totoo niyan, sabi ko, kaya kung sinasabi, ini-establish sa inyo ito as part of the introduction ng ating pag-uusap. Ang totoo kasi, Sir Noel, Sir Rudy, hindi na natin matatanggal sa atin yan. Uh-huh. We are designed to be that. Yeah. Kasi sabi ko nga that responsibility is not given to the woman. That responsibility is not given to our wife. Yeah. That responsibility is not given to the mother. That responsibility is given to the father, the man, the leader of the home. Yes, sir. That, Amen. the heroic responsibility. Bagamat sa panahon natin ngayon, di natin may tatanggi. May mga gumagawa na yan because of Yeah. the broken families na nangyayari. Amen. Yes, because of the panggugulo ng diablo sa pamilya, may mga nanay na tumatayo sa ganyang kalagayan. But again, originally speaking and biblically speaking, nasa the heroic, Yeah. the heroic responsibility, the hero's responsibility, should I say, the hero's responsibility ay ibinigay yan sa lalaki. Amen. Yeah, That's You true. see? You see, ibinigay po yan sa lalaki and it's very important na maintindihan po natin yung bagay po na yan. Amen. You see, because kapag hindi nyo po nakita ang bagay po na yan, kaya masakit man tanggapin. Pero again, lagi natin dapat tanggapin ang sakit na ito Yeah. para matuto tayo. Yeah. Masakit man tanggapin, pero yung pwesto na yan, halimbawa, para sa mga nasa team preparation, pipiliin nyo, mag-asawa, magpapamilya, pagpasok nyo, nais kong sabihin sa inyo, nandiyan dyan sa pupuntahan yung pwesto, ang hero's responsibility. Yeah. Amen. Amen. Nakalagay na That's yan true. dyan. Nakatatak na yan dyan. Gagampanan mo ang isang papel ng isang hero. Yeah. Amen. Yeah. That's you see? true. Ng isang bayani Yeah. ng iyong pamilya. Amen. Kaya ako sinasabi sa inyo yan, because ang nakalagay na yan, yung nakaselyo na yan, na papel at pwesto natin sa ating pamilya, maraming pumupunta dyan sa posisyon, pero ayaw nilang gampanan to. Yeah. Amen. Yeah, amen. That's true. Nakakalungkot, kasi tinan nyo, kaya nga bayani. Mhm. Para for example, punta tayo ulit sa bansa natin. Yeah. Because of our heroes, nakamta natin yung independence. Yes, Yes. sir. Amen. Alright, balik na tayo sa pamilya. Mm. Pag hindi mo ginampanan yung hero's responsibility na nakalagay dyan sa pwesto na yan, kaya marami ngayong mga pamilya ang hindi nakakatanggap ng spiritual independence. Yeah. Amen. Lagi silang nakakulong sa kasalanan ng mundo. Yeah. Amen. Akalain nyo, tinan nyo kung gaano kasama at gaano hindi kaganda ang gagawin natin. Kung tayo ay nasa pwesto ng isang tatay, isang asawang lalaki, at hindi natin gagampanan, yung nakalagay na dyan sa pwesto na yan as hero. Yung hero's responsibility na sinasabi ko dyan. Hindi natin tinutulungan yung pamilya natin na makamit yung spiritual independence Yeah. na siyang pinagkaloob na sa atin ng Diyos. Amen. Yeah. Amen. Yeah. Ginawa na, Amen. sino unang-una ba yan? Wala na tayo tapos naman ang usapan eh. The best hero of all is none other than God. The Lord Jesus Christ Himself Yeah. gave Himself for us Yeah. Amen. para mawala tayo sa bondage of sin. Yeah. Now, sa kalagayan natin ngayon, tutuloy natin. Tayo yung nagtutuloy ng hero's responsibility na yun para mawala ang pamilya natin sa bondage of sin. Pero maraming mga tatay, asawang lalaki, leaders of the family ngayon, you see, na hindi ginagampanan ng hero's responsibility, kaya nakakalungkot po tanggapin na marami pong pamilya ngayon ang nakakulong pa rin sila sa kasalanan. Yeah. Yeah. Ibig ko sabihin nakakulong, nabubuhay sa kasalanan. Tama Yeah, yan. that's Tama right. yan. Kaya kita nyo, sir, nandiyan dyan yung tatay. Tinatanggap na lang nila pagka, again, this is the truth.
Tatanggapin nila, let's put it into reality. Sabi nga ng pastor po natin. Yeah. Nandiyan na lang yung nandiyan yung tatay, may tatay sa tahanan, pero mag-give in na lang pag nagpahayag na yung isang anak na lalaki ay bakla. Ayun. Come Yun on. lang. Again, sa lahat ng mga Pahayag nanonood na po, ganyan. there's no discrimination here. Yeah. What we're pointing out here is that hahayaan na lang yung kasalanan, sabihin na natin, wag na natin emphasize yung bakla, LGBTQ+. Plus minus, divide pa, may times. Oh, sige, lahat na. Oh, di ba? Yeah. Hahayaan. Because that is a sin. That's not your nature. Sa mga nandiyan po, nanonood, kung kayo man first time nanonood, nandiyan po kayo, ako po lang nagsasabi sa inyo, mahal namin kayo at ini-expose namin sa inyo ang katotohanan na yan ay kasalanan. That's right. Pinahagingan ko lamang po yan para maintindihan nyo po na pagka may isang tatay na hindi gagampanan ng hero's responsibility para sa kanyang pamilya, akalain nyo, ipapatali nyo, ipapasakil, kumbaga ipapakadena nyo sa kasalanan ang inyong mga anak. Oh, Wow. kalaking kalungkutan. Nakakalungkot, sir. Yeah. Ito. Imaginein mo, Laking pagkatalo. totoo po yan. Imaginein mo, yung sana magpapatuloy ng hero's legacy mo sa Oh. pamilya nyo, Yeah. di magagawa. That's right. Ang nakakalungkot nito, sir, natitelevise pa sa mga television. I know you all know this, brethren. Alam kong alam nyo po ito. Makikita po natin sa television na mga talaga naman sa mga, yung mga Jessica So, yung mga ganyan, mga kwento-kwento ng buhay, yung mga ganun ba? Hindi lang yun, marami, nabanggit ko lang iba. Makikita po natin, marami silang pinoprovide ng magandang information. But sad to say, one of the things na pinoportray nila ay yung pagtanggap ng isang magulang, lalo-lalo na isang tatay, sa isang maling kalagayan ng kanyang anak. Tama yan. Yeah. Bayani, pinaglalaban ang independence. Yeah. Bayani tayo ng pamilya natin, mga tatay. Ipaglaban natin yung kalayaan ng pamilya natin sa kasalanan na binigay sa atin ng Diyos. Yeah. Yeah. Amen. You see the importance? Kaya nga, speaking of that, punta tayo sa Bible, babalikan natin yan, sir. Isa sa mga paborito kong heroic, hindi heroic. Kasi pag sinabi natin heroic, ay hindi talaga hero. May heroic, lang. But let's just say na, isa sa mga paborito kong heroes of the family sa Biblia, si Joshua. Wow. Si Amen. Joshua. Amen. Amen. Marami tayong makikita. I believe. But as far as a clean record of families, of leading the family, kay Joshua ako. Yeah. Yes. I mean, Joshua na nasa Biblia, hindi yung kung sino-sino That's right. Joshua. Kaya kung may pangalan ka Joshua, biblical yung pangalan mo. Ayusin mo. Ayusin mo. Yeah. Ayusin mo. Huwag mong ipahiya. Yes, huwag mo pahiya yung pangalan na yan na nasa Biblia. Yeah. Alright. Pero matagal na pa. Well, anyways, ito nga po, babasahin ko lamang po. You see, in Joshua chapter 1, okay, in Joshua chapter 1, sabi po dito, verse number 1, after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua, the son of Nun, anak daw ng madre. Ay, hindi. Mali po yan, nagbibiro lang po kami. Joshua, the son of Nun, Moses' minister, saying, verse 2, Moses, my servant, is dead. Sinong kausap dito ni Joshua? Sinong kumakausap kay Joshua? Panginoon. Yes, sir. Amen. My servant is dead. Moses, my servant, is dead. Now therefore, arise. Go over this Jordan, thou and all these people unto the land which I do give to them, even to the children of Israel. Every place that the sole of your foot shall tread upon, that I have given unto you, as I said unto Moses. So, ibig sabihin, sinabi po dito, pinangakuan siya dito ng Diyos, na lahat ng kanilang matatapakan, kanilang mapupuntahan, ibibigay niya. Verse number 5. Tignan niyo po, gano'ng katindi dito. Sabi sa verse number 5, Therefore, there shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. Akalain mo yan. Yeah. Wow. Sinabi na ng Diyos sa'yo, ha? Yeah. Ikaw itatalaga kanyang leader, tapos sinabi sa'yo na walang makakatayong tao sa makakaharang sa'yo. Wow. That's right. Come on. There shall not, sabi ng Biblia, Yeah, there yeah, shall yeah. not any man be able to stand before thee Wow. all the days of thy life. Sa buong buhay ni Joshua, magsisimula pa lang siya magiging Assurance leader. kagad, oh. Assurance kagad na walang makakatapat Walang sa kanya. makakabangga. Oo. Sabi dito, as I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee, nor forsake thee. Verse Wow. 6. Amen. Be strong and of a good courage, for unto this people shalt thou divide for an inheritance the land which I swear unto their fathers to give them. Only be thou strong and very
courageous, Amen. that thou mayest observe to do according to all the law, which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. Verse 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. Amen. Verse 9, sabi niya po dito, have not I commanded thee? Be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. Amen. Amen. Ito po ang panimula ng leadership ni Joshua. Yeah. Yes. Which I do believe, mga kapatid. Ako po'y naniniwala because marami pa tayong pwedeng basahin Yeah. kung gaano ka-supportive si Joshua kay Moses. Yeah. Yes. Kaya ko po yan sinasabi sa inyo, it is because of the reason na hindi po basta-bastang pipili ang Diyos to play the hero's responsibility. Yeah. Yeah. Amen. 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 Nais ko po sabihin sa inyo, sabihin man natin na mapa-aksidente ang inyong pagiging pagpunta sa pagpapamilya, pinahintulutan na yan ng Diyos. Yeah. That's Amen. right. The best thing is, meron tayong pwedeng gabay Yeah. kung paano natin ipi-play o gagampanan yung hero's responsibility. Amen. Yes. You see, akalain niyo po mga kapatid, ang gusto ko po munang iparating sa inyo dito, na makita niyo po natin na yung kalagayan po natin as the leader, piniling leader ng Diyos, okay? Piniling leader ng Diyos para sa kanyang mga tao, binibigyan niya ng assurance. He is giving instructions and He is given insurance. Assurance. Assurance. Yeah. Assurance. Okay? Makikita nyo dito. Ano yung instruction? This book of the law. Yeah. Ano yung assurance? Not any man be able to stand thee all the days of thy life. You see? Mga kapatid, let's put it into reality. O bago ko ilagay ito sa kalagayan po natin, ako po'y naniniwala dahil dito sa bungad ng book of Joshua, kaya pagdating sa chapter 24, ganun niya kayang sabihin, ganun siya nakapagsalita, na as for me and my house, we will serve the Lord. Yeah. And, meron pa tayong mababasa na verse, and all Israel served the Lord all the days of Joshua. Amen. You see? So nakita nyo po, sa buong pangunguna ni Joshua, sa Israel, sa buong panahon ng kanya siya ay namumuno, nag-lead ng Israel, siya po ay nagkaroon ng maayos na leadership. Yeah. Hindi dahil sa magaling siya. Hindi dahil siya ay matalino. Hindi dahil siya, honestly speaking, bagamat di ko pa po yan ang pag-aaralan, pero wala po akong, sa aking tagal na paggamit kay Joshua, wala pa ako nadaanan na verse na siya ay isang edukadong may high education na tao. Tama. Wala pa ako nakita walang niyan. record. Alright? Now, katulad na sinasabi ko nga po, pero kita niyo po, nag-serve yung Israel sa Panginoon all the days of Joshua. Nakamit nila yung mga victories all the days of Joshua. At the best na nakita kong statement ni Joshua, because of this verses in chapter 1 na binasa natin, dala niya ang kanyang pamilya. Wow. Yes. Dala sir. niya Amen. ang kanyang pamilya sa Diyos. Yeah. Now, this is a hero's responsibility. Yeah. Now, kaya ko po sinasabi sa inyo ito, mga tatay, mga asawang lalaki, mga fathers, asawang lalaki, leaders of the home. Kaya po namin sinasabi sa inyo to. Dito natin makikita yung tinuturo ni Pastor that kailangan talaga na may lalaki sa tahanan. Amen. Yeah. Amen. Joshua is the man of the home. Yeah. Joshua is the strong man Yeah. in the home. Amen. And Joshua is the hero of the home. Yes, Yes. sir. Amen. You see? Kaya ko po sinasabi yan, kung ilalagay po natin sa kalagayan natin, maire-relate po natin ito reality. Ano tayo ngayon? Tao tayo ng Diyos. Yes, sir. Amen. Alright? Amen. As people of God, now sa atin ng mga asawang lalaki, sa atin ng mga tatay, tayo ay inilagay, pinahintulutan ng Diyos na tumayo sa katayuan ng isang leader. Yeah. Okay? Disregard ninyo. Sabi ko nga po sa inyo kanina, wala sinabi sa Biblia kung anong secular education meron si Joshua. Yeah. So,
X yun na yan. Yeah. Huwag na kayo ngayon magsabi ng rason. Kasi ito lang po yung tinapos ko eh. Ito lang kasi yung kakayanan ko. X yun na yan. X. Alisin nyo na yan. Hindi na pwedeng maging rason yan. Amen. You see? Hindi na pwedeng maging rason yan hindi na pwedeng maging rason yan na excuse para hindi kayo makapag-lead sa inyong pamilya ng tama. Yes, Alright? sir. Amen. So, isa na yan. X yun na yan. Okay? Hindi dahil sa magaling siyang tao. No. Isa lang masasabi ko, pinili siya ng Diyos. Yun. That's right. The best. Pinili siya ng Diyos. Pangalawa, meron siyang instruction mula sa Diyos. Yeah. Amen. Napunta na tayo sa sitwasyon natin pagiging tatay. Then, I can tell you na pinili na tayo ng Diyos para sa pamilya natin. Amen. Pangalawa, okay? Pangalawa, meron bang instruction? May instruction si Joshua? Meron. May instruction ba tayo? Meron. Amen. Alright? Amen. Parehas na tayo may instruction. Parehas na tayo dinala ng Diyos sa kalagayan ng pahunan ng ating pamilya. And then, ano na lang ang kailangan natin gawin, mga kapatid? Ano na lang kailangan natin gawin? Kailangan na natin gawin at sundin. Saan natin makikita dito sa verse na ito? Okay? Na sinunod kagad ni Joshua after their conversation. Ituloy nyo lang sa verse number 10. Yeah. Amen. You see? Pag sabi ng Panginoon, "For the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest." Verse 10, "Then Joshua commanded the officers of the people, saying, Pass through the host and command the people, saying, Prepare your victuals," yan. You see? "To go in and possess the land." You see? So, in-assume niya kagad yung command after their conversation. In-execute niya kagad. Execution Yeah. agad. Amen. Assumes the command and executes the command. Yeah. You see that? Bakit? Saan ang galing sa Diyos? Hindi natin ito mailalayo sa atin. Yeah. You see, Amen. wala tayong makikita na dumaan pa ang mga passages na nag-question. Hindi siya katulad ni Gideon. Yes. Yeah. Si Gideon, naghanap-hanap pa ng sign na ito minsan, mali po minsan yung implication ng mga tao dito. Kaya naman napaka-importante talaga maghanap. Tangantay tayo ng sign ni Lord. Sign and wonder. Naniniguro pa eh. Oo. Pagtanghali, pag lumabas ang buwan, yun na. Yeah, ba't naman buwan? Ay, sorry po. Lumalabas naman talaga sa Signs tanghali and yung buwan. wonder. Di ba? Pero yun ang nga sinasabi ko, sir, di ba? Yan ang kaibahan nila. Si Gideon is one of the good judges na meron tayo, may basa natin sa Biblia, di ba? Yes. May 300 tayo dyan. Pero pinagkaiba nila, when God talked to them to lead the people, may tanong tong isa, ito isa wala. Yeah. Amen. That's true. After ang conversation ng Diyos, ito isa pa yung nagpapatunay, Panginoon, ako talaga. Yes, Naalala niyo ba yung preaching ni Sir Mike? May preaching dyan ng marami ang ating mga labastor, pero naalala ko yung preaching dyan ni Sir Mike. You see? Ano yung dami na, tapos binagsak pa sa 300? Di ba? Tama. Grabe yung takot niya. Oo. Pero ito, maliwanag yung sinabi ng Biblia Yes, dito. sir. Sabi po dito kay Joshua, sabi niya dito, "There shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life." Wow. You see? Amen. So, ibig ko sabihin, parehas si hero. Yeah. Gideon Gideon. is a hero, Bible hero. Yes. Amen. Joshua is a Bible hero. What's the difference? Yeah. Etong isa, walang tanong-tanong. Yes, sir. Kaya gusto ko lang may emphasize namin sa inyo, mga kapatid, para sa ating pamilya, huwag tayong maghanap. Okay? Mga fathers, mga asawang lalaki, leaders of the home, Yeah. huwag tayong maghanap ng excuse para hindi natin magampanan yung papel natin as the hero of the home. Yeah. Amen. You see, alam niyo po, napakatindi na ito eh. Kaya kung gusto ma-extend namin ito nila Sir Rudy, nila Sir Noel, kasi napakabigat ng mensahe na yung last Sunday. Yes. You see, pinapa-remind lang namin sa inyo ulit kasi because tomorrow, sa Sunday, maganda na naman yung ipipreach ni Pastor. Amen. You see, para naman sa ating mga tatay. Kumbaga sa sobra pa tayo sa kota, fathers. Tama. Yeah. Bugbog sarado na tayo. Sa salita ng Diyos. Yes, sir. Iyan ang sinasabi ko. Meron tayo ng heroes sa atin pumunta. Who are the real heroes of the who are the real heroes? Yung mga nasa tahanan. Yeah. Kaya pinag-uusapan natin, finiflex natin ngayon dito ang pinakakagandahan ng pagiging hero. Bakit? Pag ikaw ay isang hero ng Diyos, may assurance eh. Yes, Yeah. sir. Amen. May instruction, may assurance. Yeah. Ano pa ang hinahanap natin? Ayun. Bakit pa natin ayaw sumunod? Yun. Yeah. Amen. Amen. Sabi ko nga po, wag tayo sinabi ko nga po ito eh. Sasabi ko rin po ito sa marami ng, madalas ko nababanggit ang words na ito. Wag tayong magganap spiritual. Yeah. You see, wag muna tayo magganap na, ito sa iba yan, ganito, ako kasi ganito, ganito. No.
Malala sa sinasabi ng pastor natin, wala man tayo sa kondisyon na yan, but i-consider natin yung sarili natin na kung dumating tayo sa sitwasyon na yun. Ayun. Kaya nga napaka-importante ng ayun pa lang. You see, malalamin na tayo. Maging katulad tayo ni Joshua. I'm trying to encourage you here, fathers and mothers. Fathers and leaders of the home. Alright? Let's be submissive to the Word of God. May instruction katulad kay Joshua. Here's the book of the law. Andi dito na eh. Aha. You see, Amen. may pangako na dito na sa isang leader, kasama ang Diyos. Ano sabi sa verse 9? Be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Yeah. Yeah. Amen. And hindi nyo pwede sabihin dito, si Joshua yan, hindi naman ako si Joshua. Ito kasasabi lang sa inyo, wag na kayo maghanap ng rason eh. Si Joshua yan eh. Ano ba si Joshua at ano ka? Yan. Parehas tayong leader. Maliban lang sa hindi mo tinatanggap na leader ka ng pamilya nyo. Na hindi siya pinili ng Diyos. Na hindi ka rin pinili ng Diyos to lead your family. Yes, sir. Maliban lang kung ayaw mo maging bayani ng pamilya mo. Ayun. You see? Ganun lang naman yan eh. Well, kung yan ay itatanggi mo at ipipilit mo kakarason para hindi mo magampanan, mag-antay ka. Baka hindi ito pananakot. May prove yan sa Biblia. Mag-antay tayo. Sa kakadeny mo, baka tanggalin ka talaga ng Diyos sa position mo. Ayun. Tama yan. You see? Maraming patunay sa Biblia na hindi ginampanan nila yung inutos ng Diyos sa kanila. Tinanggal ng Diyos sa posisyon nila. Tama. You see? Kings pa yun. Ayaw mo sabi ng Diyos. You see? Akalain nyo, ano pang katatakutan natin? Every time na may episode tayo dito, nakaka-receive tayo ng instruction sa Diyos. Yeah, amen. You see? Nakaka-receive tayo ng katotohanan mula sa salita ng Diyos. All we have to do is to follow the instruction after the command. Execute the command. Yes, sir. Yes. Amen. You see? All we need to do now is to execute. Execute. Yes, sir. You see? Bakit? Ang pinag-uusapan po natin dito, again, lagi niyo po narinig to sa amin. Bilang fathers, ang pinag-uusapan natin dito ay buhay ng tao. Amen. You see? Minsan kaya natin, lalaki tayo, kaya natin tiisin pag sa atin nangyari. Pero pag sa anak po natin, Yeah. sa asawa po natin, iba usapan yun. Yes, sir. You see, pag pamilya lang usapan, alam natin lahat, dyan tayo nagiging emosyonal eh. Yeah. Kaya nga, amen. kailangan natin tumibay spiritual para pagdating sa pamilya natin, spiritual natin sila mapapangalagaan, biblical yung instruction natin, eternal yung pangangalaga natin. Amen. And that makes us the hero of the home. You see? Kung wala karaan ay knock-knock, is there a man in the home? Yeah. Knock-knock, is there a strong man in the home? Now, knock-knock, is there a hero in the home? Yes, sir. Amen. Amen. Napaka-importante yan. Is there a hero in the home? Amen. Ngayon kaya, kung isisiyasatin natin ang sarili natin, matuturing kaya natin mula sa preaching last Sunday, ini-stretch, ini-reflex na namin hanggang ngayon. Masasabi ba natin na kayo ay hero sa pamilya po ninyo? Amen. You see, madali lang kasi magsabi na, sino yan. tatay dyan? Ako yung tatay. You see, ang tanong, ginagampanan mo ba yung pagiging hero mo? Yeah. Amen. Isa lang naman yan, sir eh. Kung sasabihin mo, ako yung hero ng pamilya natin. Okay, ebidensya. Yan. Anong ebidensya? Malaya ba ang pamilya natin sa kasalanan? Aha. Amen. Good point. Paano mo halungkatin yan? Check nyo yung mga anak nyo. Yun. Kung yung anak nyo ay malayo sa Diyos, Ayun. meron kang hindi pinapalaya, Yes, sir. That's right. That's true. Amen. hindi ka nagiging bayani sa kanila. Naipaglaban mo ba sila sa Diablo? Na-infiltrate ka na. Na-infiltrate. Ibig ko sabihin na bayani. Yeah. Pag pinaglalaban ng bayani, ang bayani natin, yung kaya natin nakamtan yung independensya. Yan. Ang tanong ko ngayon, inilalaban mo ba ang pamilya mo para makalaya sila sa anong gusto ng Diablo gawin sa kanila? Protektado ba sila? Napaka-importante yan. Amen. You see, kaya sabi ko nga, sir, marami na ngayon eh. Yeah. Marami na po ngayon. You know the condition. Hindi namin alam ang condition ng pamilya mo. May sarili kami pamilya, sarili pamilya Sir Noel, may sarili pamilya si Sir Rudy, may kanya-kanya tayong personal na pamilya. Yes, sir. I-check ko yung pamilya ko, nagagampanan ko ba, na ipaglalaban ko ba yung pamilya ko para, lalo na yung mga anak ko, para hindi sila matali ng Diablo sa kasalanan. Yun. Ganon din yung ginagawa ni Sir Noel, ganon ginagawa ni Sir Rudy. Kayo. Amen. That's true. Amen. You see, kung nagagawa namin,
kaya nyo rin. Bakit? Pare-pares tayong pinahintulutan ng Diyos na mapunta sa sitwasyon na to. Yeah. Amen. You see? Hindi po, sabi ko nga sa inyo, wala pong excuse. Hindi kasi kayo yan, sir. Andiyan na kayo. Hindi. Wala pong automatic. Yeah, that's Walang true. automatic. Inuulit ko mga kapatid. Walang mga automatic. Walang automatic na magaling. Walang automatic. Yeah. No. Wala pong ganun. Ay, matagal na kasi kayo simbahan. Naku, lalong hindi Lalo pwede na. gamitin yun, Hindi mga kapatid. basihan. Hindi Yeah. basihan yun. Yeah. Hindi basihan yun. Yeah. You see? Kaya ko po namin sinasabi sa inyo at pinaparating sa inyo ngayon. Because we are so blessed to be in this position. Yes, sir. Amen. Napakatinding blessing ito. Hindi lahat, sabi ko nga sir sa area namin, this is a heavenly responsibility. Yes, sir. Amen. Ang dami nating heavenly responsibility. Isa ito sa mga heavenly responsibility na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Akalain mo, being the hero of the family. Yeah. You see? Amen. Amen. Kung kayo ang tatanungin ngayon, Mhm. basahin ko lang, sir. Okay, basahin ko lang, sir, yung sinabi ni Pastor noong nakaraan. Yeah. Isa sa mga qualifications, di ba, sinabi ni Pastor, na dapat mo makita sa isang hero noong Sunday, Yeah. courage, sacrifice, compassion. Yun. Amen. Dapat nandiyan yan, tatlo na yan. Yeah. Kaya nga, tinulungan niya tayo last Sunday na ma-restore yung leadership, yung discipline, yung sanctity. Yeah. You see? Iyang mga yan. Now, dadali natin ngayon dito. Ikaw ngayon, anong description? Ano ngayon ang maipipresenta mo na ebidensya na ikaw ay bayani ng iyong pamilya? Yeah. Good. Amen. Good point. Amen. You see? Ano maipipresent nating ebidensya? Kaya kung po sinasabi yan sa inyo, it's because of the reason na I'm telling you, brethren, malaki ang impact nito sa ating pamilya. Yeah. You see? Akala lang natin, landyan, may pumipiglas yan, may tinuturuan kang anak mo, lumalaban niya yan. Sige lang, ipaglaban. Yun yung sinasabi ko. Ipaglaban mo sa Amen. Diablo kasi ikaw yung bayani. Huwag ka nga atras. You see? Huwag nyo, bagamat bayani kami ng pamilya namin, bayani si Sir Noel ng pamilya, bayani si Sir Rudy ng pamilya niya, huwag nyo naman ipasa sa simbahan. Yun. Ay, hindi, naku, lahat ng ginawa ko dyan, makinig ka dyan, bahala na yung simbahan sa'yo. Teka lang. Yeah, Naniniwala tayo dyan. Na kaya nga nilagay ng Diyos ang simbahan para matulungan tayo sa ating pamilya. Pero ang execution niya sa tahanan, sa'yo galing. Yes, sir. Amen. You That's see, true. mula sa Diyos, binigay sa pastor, iginalat sa atin sa simbahan, individually as a family, tayo na ngayon bilang tatay ay may responsibility na gampanan ng magiging bayani sa ating pong pamilya. Tama yan. Amen. Nilaban na tayo as a church ng pastor po natin. Tayo na ngayon ang lalaban para sa pamilya natin. Yun. That's Extension tayo Yeah. You see? Amen. Kaya kung pumapalag-palag, sige lang, ilaban mo, talagang papalag yan. Laban nga Yan. Laban nga. Yan ay pinaka-importante. Hindi tayo pwede maging bayani na walang laban. Huwag kang magtatago. Huwag kang magtatago. Yeah. Hindi lang sa magtatago. Yeah. Huwag mo takbuhan. Yun. Huwag kang tumakas. Harapin mo. Huwag kang maging That's cowardice. Yes. Diba? Napaka-importante yan. Kaya ako sinasabi po sa atin yan, fathers, because like I said, inuulit ko po ulit, napaka-importante ng papel po na ito. Yeah. Amen. You see? Amen. Napaka-importante po ng papel po na ito. You see? Napaka-importante na makinig. Yes, You see? sir. Amen. Again, inuulit ko sa mga fathers, comment lang kayo dito ng mga na-experience ninyo at kung paano nyo inailaban. Tsaka na muna yung mga kamustahan. Hindi panahon po ngayon ng comment ng kamustahan dito sa episode natin. Yeah. Kasi minsan pagkatatamaan tayo, tanggapin natin. Huwag nyo daanin sa comment. Yeah, Okay? that's right. At least tinutulungan po namin kayo dito. Yeah. Okay? That's right. Napaka-importante. Inuulit ko. Hindi porket akala natin ayos na yung pamilya. Katulad sa akin, sir. Yeah. Hindi porket nandito kami, anak ako ng pastor, yung apo ng pastor, yung anak ko, hindi automatic. Expect mo na okay na yan. Ako na mismo nagsasabi sa inyo, kailangan ko makipaglaban. Yun. Ikaw pa na wala sa pamilya namin. See? Huwag tayong kampante dito. Yes. Inuulit ko. Usapang lalaki to. Yeah. Okay, usapang lalaki to. Panahon natin to mga lalaki. May mga pastors tayong kasama dito. Let's be amen. Let's be amen sa oras po na ito. Kahit yun lang. Tama yan. That's right. Okay, Sir Noel, ano pa pwede mo ay dagdag? Yeah, amen. Salamat, Sir Jow. At alam niyo po, basically, dapat matanggap natin mga tatay na saan ba nanggaling talaga yung authority natin na maging hero ng ating pamilya. No? Of course, sa Diyos. At kapag ito ay sa Diyos, dapat tanggapin natin na ito ay walang expiration.
Amen. No? Walang expire. Hindi ito coterminus na kapag in-appoint ka, ay isang araw, pag ginayawan mo, ayaw ka na. No? Ayaw mo na. At makita mo, dapat natin matanggap yon na tayo ang itinalaga ng Diyos na maging leader. Yes. O maging hero ng ating pamilya. At ayon sa binasa kanina ni Sir Jao sa Joshua, sabi rito, isang katangian, ito yung sinabi ng Diyos sa kanya, be strong and of a good courage. No? Sabi rin ganoon, maging malakas ka at maging matapang ka. That's right. That's right. That's right. Okay? So, nakita ni Joshua, hindi kaagad siya dalawang isip, kundi sumunod siya. Yes. Dahil may pangako sa kanya ang Diyos. Yeah. Amen. Alam mo, Brother Rudy, ano kaya ang pakiramdam mo pag sinabihan ka ni BBM, ni Bongbong Marcos na, Brother Rudy, hanggat ako ang presidente, akong bahala sa'yo. Pambihira, matinding assurance agad yan. Ha? Matinding assurance yan. Walang babangga yan. Walang baba. Boses Siyempre, ng presidente. ano ang pakiramdam mo? Abay, pambihira. I-implement ko agad at talagang... Very proud ka. Oo, very proud. Kasi Pambihira. presidente ng Pilipinas Ang ang nagsabi. nagbigay sa'yo ng kasiguruhan na akong bahala sa'yo. Ay, pambihira. Ayos Ngayon- na. Buto-buto niyan. Ayos Yes, na. sir. Pero tignan mo, hanggang kailan? Aha. Pag sinabihan ka, Hanggang siya lang ang presidente. hanggang 6 years lang. Yun lang. Yun O, lang. May hangganan. Diba? Mayroong hangganan. Yeah. Ngunit sabi rito ng Diyos, sabi na rito ng Diyos sa atin, inilagay kita na leader ng iyong tahanan Yeah. at hindi kita iiwanan. Oh, wow. Tindin yun. Hindi kita iiwanan. Yeah. Amen. Gagawin kitang maging isang maayos na leader. Wow. Sumunod ka lamang ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Buwang bihira. Abay, At sisiguraduhin ko sa iyo, Brother Rudy, na kapag tayo ay sumunod, magkakaroon tayo ng maayos na pamilya. Amen. Amen. Alam mo, Brother Rudy, sa larangan ng pakikipagdigmaan sa buhay isang sundalo, no? Oh, alam ko yan. Yeah. Dahil ano mo sa akin yan. Alam mo, na-assign ako sa pinakamataas na himpilang ng Armed Forces of the Philippines. At kapag mayroong operation ang gagawin, pagandahan niya ng field manual. Ano ang field manual ang reference natin? Come on. O kaya nga, bakit nila tinatanong yung field manual? Para makita nila kung yung field manual na gagamitin ay epektibo ba para gapiin ang kalaban. Aha. Alam mo, Brother Rudy, bilang isang tatay, bilang isang ama ng tahanan, sabi nga ni Brother Jao kanina, ang labanan ay laging nandiyan. Totoo yan. Ang ating kalaban ay nagbabantay lamang at wala tayong kasiguruhan Yes. na magiging matagumpay tayo hanggang sa wakas. Yeah. Tanging biyaya lamang ng Diyos. Kung Amen. hindi natin ilalagay yung ating pagtitiwala sa Diyos, hindi tayo magiging matagumpay na leader. Yes. I believe. Amen. Yeah, brother. kaya nga, Amen. maging matapang tayo na gumawa ng tama ayon sa salita ng Diyos. Ito na. Yan. Ito na po ang pinakamagandang manual ng ating pamilya. Yan. Kaya nga, ang gagawin lang natin, Brother Rudy, ay ipasunod natin. Yes. Although na minsan may reaction na nangyayari sa ating tahanan, may reaction yung ating asawa, yung may reaction yung ating mga anak. Ngunit maging matapang tayo na ipasunod kung ano ang tama para sa kanila. Amen. Kaya nga That's right. napakahalaga, alam nyo, very blessed po ako. Sinasabi ko po sa inyo rito na ako ay mapalad dahil nagsimula po ako ng pagpapamilya. Kasama ko ang iglesyang ito. Amen. At kasama ko ang ating mahal na pastor. Kaya nga, hanggang sa panahon ngayon, mga kapatid, ay nag-iisip ang ating mahal na pastor upang magkaroon tayo ng maayos na pamilya. Yes. At isang dahilan kung magiging matagumpay ang isang pamilya ay nakasalalay yan sa ama ng tahanan. Yeah. Amen. Madali mong i-assess yan kung makikita mo kung ano ang ama ng tahanan. Yan ang kanyang mga follower. Yes. No? At hindi po natin kinakailangan na gumawa po tayo ng sarili nating pamamaraan. Ito na po.
Andito na po ang Bible. Kaya nga kung kapag may problema, hanapin natin sa salita ng Diyos ang problema, ang solusyon ng ating problema. Huwag natin tatakbuhan. Amen. Kasi pag ikaw ay tumakbo, alam nyo, sa larangan ng sundalo, kapag tumakbo ka sa labanan, firing squad ka. Totoo yan. Firing squad ka. Kapag may problema ka sa loob ng tahanan, tayo dapat, ama ng tahanan, ang siyang haharap at maghahanap ng solusyon para natin ma-resolve ang problema ng ating tahanan. Ito, naalala ko na naman, Brother Rudy, ang sabi ng ating mahal na pastor. Sa Sunday, Father's Day na naman. Oh, ha? Marami na namang mag-asawa ang masaya sa linggo. Andiyan na naman ang pang-picture taking na naman, Yan mga kapatid. na. Oo. Andiyan niya sinasabi ni pastor kasi idadagdag niya na naman sa cellphone niya yung mga pictures natin Hindi niya buburahin Hindi yun. niya buburahin, pero matindi to mga kapatid. Kung isang araw lang natin gaganapin yung pagiging fathers natin na maipakita natin sa ating pamilya, ay nakakalungkot. Isang araw lang na masaya. Isang araw lang na masaya. Isang araw lang na epektibo. Ganon din naman sa mga asawang babae at sa mga anak. Hanggang Father's Day lang ninyo i-honor ang hero ng inyong pamilya. Alam niyo Yan. alam mo Brother Rudy, kinakailangan talaga bilang isang ama ng tahanan, kinakailangan natin magsakripisyo alang-alang sa ating pamilya. That's Yan right. po ang sabi Amen. ng Bible Huwag natin pahintulutan na yung ating may bahay ang magsakripisyo. Yeah. Hindi, wag natin pahihintulutan yung mga anak natin. Alam mo, nakakalungkot mga kapatid, no? Alam mo, marami po ako naririnig sa mga tatay na, magtrabaho ka naman. Pinag-aral na kita. Maghanap ka ng trabaho. Babawi, para makasukli ka naman sa akin. Uy. No? Alam mo mga kapatid, hanggat ikaw ay nabubuhay bilang isang tatay, wag mong ipapasa ang responsibilidad sa iyong anak. That's Para right, maging amen. maalwan ka. Hindi po excuse yan. Yeah. Mga kapatid, kaya nga, biyaya lamang ng Diyos. Brother Rudy. Yes. Biyaya lang ng Diyos na buo pa ang aking pamilya. Yeah. No? Amen. Buo pa ang aking pamilya. At iisa pa rin ang aking asawa. Yes. Iisa pa rin yung aking katabi sa higaan. Amen. Dahil sa salita ng Diyos, nananahan tayo na kinakailangan natin sundin ang salita ng Diyos. Yeah. Okay? Maraming salamat, brother. Sir Rudy. Wow, thank you so much, Brother Noel. Muntik mo lang ubusin yung oras. Ang sarap kasi Oo nga talakayin Makakala ko nga, wala ka nang ititira sa akin. Di ba, may sabaw pa naman. Okay. May sabaw. Alam mo, Brother Noel, habang pinakikinggan ko yung sinasabi mo kanina, lalo na yung hinalimbawa mo, yung si Presidente, na kung yung Presidente magbibigay sa iyo ng assurance na parang babakapan ka, susuportahan ka, Yun. pagbihira talaga magiging proud ka at talagang lalo ka tatapang kasi Tatangkad ka lalo. pambihira. Boses ba naman ng presidente ang i-back up sa likod mo? Amen. Pero ito ang nakakalimutan ng kadalasang mga tatay. Yun. Yung presidente ay pang-anim na taon lamang 6 na yan. taon Yeah. lang. At di hamak naman ang boses ng ating Panginoon ang pinakahigit na mas malakas at mas makapangyarihan kaysa kaninong boses pa yan. That's right. At kung yung pangako ng Panginoon ay binitawan niya dito sa dakilang si Joshua, Yeah. ay ako na may naniniwala na kung ano ang ipinangako ng Panginoon dito kay Joshua, gayon din naman ang pangakong binitawan niya sa atin Yun. bilang tatay Leader. o bilang leader na itinalaga niya Yes, sa ating sir. pamilya. At tunay na magandang kopyahin o magandang gayahin ang katangian na meron si Joshua. Yeah. Pagdating sa leadership, Amen. pagdating sa pagiging tatay, Yeah. pagdating sa pagsunod, ang Yeah. galing ng Yeah. galing Yeah. ng Yun. kanyang ipinakita. At dyan tayo nagkakatalo, Brother Rudy. Yeah. Sa pagsunod. Yan, sa Sa pagsunod, Diyos. oo. Yun. Kasi maraming leader
na hindi marunong sumunod. Yeah. Pero ang pinakamahusay na leader, yung marunong ka din sumunod. Yun. Yeah. Ano? Tama. Kasi tingnan nyo, kung si Joshua ay naging leader at mahusay na leader, naging mahusay kasi siyang Tagasunod. tagasunod ng Panginoon. Yun. That's Ng right. Ano yung instruction na binibitawan ng Panginoon, sinusunod niya. Tama Yeah. yan. At kaya no wonder, makikita natin, naging matagumpay ang kanyang leadership at naging matagumpay ang kanyang pag-aasawa at pagpapamilya. Yun. So, doon pa lang maliwanag na talagang blines ng Panginoon ang isang tatay na merong puso ng pagsunod sa salita ng Diyos. Yeah, amen. Okay? At dito sa sinabi ni Pastor nung nagdaang linggo, sabi niya yung courage, sacrifice at saka compassion, talagang taglay-taglay ito ng isang tatay sa loob ng pamilya. Yun. Ano? Amen. Kasi talagang kung hahanapin mo yung tinatawag na heroes, talagang masasalamin mo agad sa sarili mo na ikaw ba talaga ay meron kang courage. Oh? Amen. I do believe naman na ang bawat tatay ay may courage. Yeah. Naniniwala ako dyan. Pinasok mo nga ang Oo, pag-asawa pambihira. Hindi nga Oh. umatras Wow. Pero kailangan lang din na igabay pa. Yun. Kasi yung courage ay medyo kulang yata. Yeah. Kulangan lang. Kaya nga tayo ay nagpapatuloy sa pag-aaral, patuloy nating inaalam kung ano ang mas makabubuti pa para sa ating pamilya. Yun. Pagdating sa sakripisyo, oo, marami na ang tatay na nagsakripisyo. Yeah. Totoo yan. Andun nga yung ibang tatay, iniwan na nila yung mga pangarap nila Yeah. Ano? Pangarap siguro nila dati na maging artista. Yun. Showbiz career, iniwan. Yeah. Political ambition, iniwan. Yun. Alang-alang sa kanyang magandang asawa Yun. at sa kanyang mabuting anak. Yeah. Pero sabi natin, Hindi yun yung tunay na pagsasakripisyo. ay, hindi yun. Ay. Pero sa madaling salita, ang pagsasakripisyo, normal na maipapakita mo, kasi may pamilya ka na iyong minamahal, na Yun. iyong pinoproteksyonan. Amen. At yung compassion na sinasabi, lahat na yan bunga na yan ng compassion na meron ka. Kasi makakapagsakripisyo ka, tatapang ka, bunga na pagmamahal mo sa iyong pamilya. Yes, sir. Handa Amen. mong harapin ang lahat. Pero tulad ng sinabi ko, yung consistency ang nagiging problema sa loob ng tahanan. Yeah, Lalo na sa pagiging hero o leader. Lalo na sa panahon ng pagsubok. O, totoo. Tama yan. Ka. Tama Kasi yan. yung sa panahon ng pagsubok, minsan ang tatay bumibigay agad. Tama yan. Ang Marami dali yan. niyang bitawan ang mga bagay kung saan kailangan na kailangan siya, tsaka pa siya bibitaw. Yeah. At taasan naman. Yes, Pero sir. alam mo, sabi yung binasa mo kanina, Yeah. ang sabi mo nga doon, be strong and good courage. Yes, sir. Ano? Amen. Pero banggitin naman natin ang pinaka-negatibo na sabi ng ating Panginoon, yung ayaw niya Yun. na huwag mangyari sa'yo. Yeah. Huwag kang matakot. Andyan Yeah. yung sinabi, be not afraid. Yes, Pero sir. itong be not afraid, ito tuloy yung madalas mo makikita Yun. Pinapansin tuloy ito ng mga leader ng tahanan. Yeah. Ito Amen. tuloy yung mga binibigyan nila ng pansin, pinaglalaanan, ang daling kabahan. Yeah. Ang daling matakot. Responsibilidad pa lang, takot na. Yan. Baka kasi bukas, walang kakainin yung pamilya ko. Paano Yun. naman? Oh, O yun. paano May- ako maglilingkod yan? Kung bukas, May pagdududa. abay, duda agad. Yeah. Wala Amen. na kami. Oh. Alangan naman, puro simbahan na lang. Tapos bukas, wala na Yeah. kami kakainin. Tama yan. Yung bayaran namin sa renta, yung Oh. bayaran sa kuryente. Sa tubig. Abay, pambihira. May pag-tuition pa. Ang dali mong kabahan sa mga bagay na yan. Pero hindi nila nalalaman, Brother Rudis. Oh. Kanino ba nagmumula ang mga bagay na yan? Yun Hindi nila alam ang solusyon. Yan yung sinasabi ko, na kung saan ang dali mong bumitaw kung kailang kailangan na kailangan. Yeah. Iasa Amen. naman ang Panginoon. Kaya Yun. nga sabi ng Panginoon, be not afraid. Be Yeah. not afraid. Yeah. Pero pambihira, no? Dapat maging matapang ka. Ay, pambihira. Harapin mo. Pambihira. Yan. Tatay. Pambihira. Wala ka palang pambayad ng kuryente, natakot ka na, kinabahan ka na. Humingi ka. Pambihira. Humingi ka. Ay, pambihira. Hindi ka kasi humihingi eh. Ito pa matindi doon. Oh. Hindi ka lang pinansin ng asawa mo. Dismayado ka na. Pambihira. Yun ang pinakamatindi May, doon. may tanong ang ating mahal na pastor dyan. Kapag yan ang tanong na laging, pag naririnig ko sa kanya, saan ang wisdom ng Diyos? Yun. Pag naririnig ko yan kay pastor, natatawa ako eh. Kambira. Maganda yan, sir. Maganda yan. Saan ang wisdom ng Diyos? Tatapusin natin Yeah. yung sinasabi mong wisdom ng Yeah. Diyos. Yeah. Yun, totoo yan eh. Tingnan mo yung dalawang bagay na ito. Yeah. Be not afraid and be not
neither be thou dismayed. Yeah. Pero ito tuloy yung madalas na nangyayari. Huwag kang manghina. Bilang Manghina. ako na may naniniwala, ang leader, ang heroes ay napapagod din. Yeah. Ako nung may naniniwala doon. Pero hindi ibig sabihin ay aayaw na tayo at Hindi matatakot pwedeng, na hindi ka tayo. pwede, ibig sabihin, Hindi. aatras. Lalabang ka talaga. Yun. That's Lalabang right. ka dahil ang pinag-uusapan dito, pamilya mo na. Yes. Pamilya na eh. Mabira, ang kawalan ng pera, okay lang. Pero ang mawalan ka ng pamilya, Ayun. problema malaki yan. Alam mo, Sir Rudy, Pambira. nakakatuwa na marinig yan. Alam mo, pero nakakalungkot ding malaman at maalala at makita na maraming mga pamilya ang pinagpapalit dahil lang sa pera. Yeah. Totoo yan. eh. Totoo yan. Kaya yung sinasabi ko, mga kapatid, dito sa dalawang mga bagay tuloy na ipinagtagubilin ng Panginoon, na huwag kang matakot at huwag kang madismaya, ay pambira ito patuloy yung kadalasang binansin ng isang leader, ng isang Yeah. tahanan. And then masasabi natin, asan ka? Hero ng tahanan. Yan. Amen. Asan ka na? Tayuan mo to, kapatid, tayuan. Yeah. Thank you Yep. so much, mga kapatid. Alam niyo po, napakaganda po na narinig po natin. Alam niyo, totoo yun, Sir Noel, Sir Rudy. Binigyan tayo ng wisdom ng Diyos eh. Yeah. Yeah. Amen. Yan sabi ko kanina, may instruction eh. The instruction will help us na tayo magkaroon, mapuno tayo ng wisdom ng Diyos. Amen. Ito po, pinag-uusapan natin si Joshua. Para patunayan ko po sa inyo kung bakit naging successful at bakit successful, I consider Joshua as a successful hero of a family and of Israel. Alam niyo po kung bakit? Punta tayo sa Deuteronomy chapter 34, verse 9. Atras nyo lang po yan. Kung nakasama niyo yung Bible nyo ngayon, atras nyo lang. Deuteronomy chapter 34, verse 9. Nandiyan ba kayo, sir? Amen. Sabi niya diyan. And Joshua, the son of Nun, was full of the... Spirit Spirit. Tuloy niyo, sir. of Spirit wisdom. of wisdom. Man, that's great. Was full of the spirit of wisdom. Yun. For Moses had laid his hands upon him, and the children of Israel hearkened unto him, and did as the Lord commanded Moses. Yeah. Yeah, amen. Amen. You see, kaya gano'n na lang makinig yung mga Israelites nung nalipat ang leadership kay Joshua because they know that Joshua is full of the spirit of wisdom. Wow, that's great. Puspus siya ng espiritu ng kaisipan ng Diyos. Amen. In other words, puspus din siya ng banal na espiritu. Yeah, amen. Bakit? Saan mo nang galing yun? Mula sa instructions na tinanggap niya. Yes, sir. You Amen. see, That's right. kaya nga ito po yung ito conclude this topic, mga kapatid, to be the hero as the hero of the home. Alright? Napaka-importante yung sinabi kanina at binanggit ni Sir Noel kanina sa atin na para magampanan natin na maayos to, yung wisdom ng Diyos ang kailangan natin. Yun ang pagyamanin natin sa sarili Amen. natin. Amen. Kaya tayo may ganitong mga klaseng programa. Kaya tayo na binibless ng Panginoon ng counsel niya every time na may Wednesday tayo, family time with God. Every time na every Sunday na nagbibigay ng mensahe patungkol sa atin ng mga fathers, leaders of the home, mga tatay, asawang lalaki. Kaya tayo may mga ganyan. That is not to put us to shame. Yeah. Kung tayo man ay tatamaan, that is not to put us to shame, but to open our eyes to see how God wants us to be equipped spiritually by His wisdom to be the hero of our families. You see, napaka-importante yan. Totoo yung sinasabi ni Sir Rudy po kanina. Kaya ako hindi ko talaga ma-picture yung mga gano'n na nakikita ko minsan yung mga nasa pupunta kay Rapi Tulfo. Yeah. Alam mo, sa totoo lang, grabe, minsan, bilang tao na lang, sir, ha? Again, sinasabi ko, hindi ako nagsasalita na nandito na tayo. Parang hindi ko lang talaga ma-imagine. Yeah. Bilang tao na lang, na kaya niyong basta-basta na lang maghiwalay ng isang asawang lalaki, iwanan ang kanyang asawang babae, at ang kanyang pamilya. You see, yun na lang makita mo yung mata ng mga anak mo that time. Sabi ko nga, believe ako. Actually, sa akin lang naman ito. Yeah. Sabi ko, paano kaya naging tao itong lalaki na ito? Tama yan. Na ganun mo na lang basta bitawan yung pamilya mo. Tama Tapos yan. makikita mo, umiiyak. Iiwanan mo sila na umiiyak. Yun. Yung mga anak mo na nakatingin sa'yo at nagbibigil pa yun. Yeah. Nagmabakaawa pa na hindi sila maghiwalay ng nanay niya.
Oh. You see, sabihin na natin may problema, yan ang sinasabi ko. Ang sabi ko nga sana ang hahanapin yung solusyon. Yun. Hindi yung Amen. sinasabi natin na tatakbuhan, tataguan, tatakasan. Yeah. Hindi, may solusyon. You see, kaya nga sa atin na nakakapakinig ng ganito, do not take this negatively, but take this seriously. Kung lalaki ka talaga, Yun. tanggapin mo to ng lalaki sa lalaki. Tanggapin mo to na may tamang kaisipan, may tamang takbo ng isip. Kung lalaki ka talaga, nakakarinig tayo ng ganito, pinagpapala tayo ng lubos ng ganito, ang kailangan natin gawin, magpasakop tayo sa Banal na Espiritu. Yes, sir. Amen. We need the spirit of wisdom para maging ganap tayo na hero ng ating pamilya. How will you be a hero kung iwanan mo yung pamilya mo? Tama yan. How will you be a hero kung wala ka sa pamilya mo? Yun. Sinong bayani yan? Yan. Yung kapitbahay niya, yung driver. Oh, abay, driver yung in-applyan, hindi bayani. Hardinero yung in-applyan, hindi bayani ng pamilya. Oh. Di ba? Kaya ko po sinasabi sa inyo mga kapatid na mahirap. Sabi ko nga, dito Sir Noel, nakakarinig tayo from our pastor. Marami. Alam niyo mo, lalo na, ito, kinikwento ni Sir Noel yung sa pag-hisay ng pagiging sundalo. Di ba? Minsan, mas gusto maging bayani ng bansa, Yeah. pero hindi makuha maging bayani ng pamilya. Ayun. Tama yan. Aanhin mo yung awards mo. Yun. Kung yung pamilya mo, wala kang makuha award. Yeah. Wala kang honor. Ano yun, sir? Valor, di ba? May award na Medal of Valor. Pinakamataas. Pinakamataas sa kasundaluhan. Yeah. Oh, makuha mo na yan. Yun. Ang tanong, may ganyan ka kaya sa pamilya mo? Ayun. Magandang tanong yan. Ma-promote ka na ma-promote. Ang tanong, promoted ka rin kaya sa pamilya mo? Ayun. That's right. Totoo yan. Magandang hamon yan. Totoo yun, sir. Yeah. This is reality. Yeah. You see, naniniwala tayo, promotion belongs to God. All right, praise the Lord. Yeah. That's All true. right. Amen. Promote ka ng Diyos dyan para maipakita mo na promoted ka rin sa pamilya mo. Amen. That's good. You see, maliwanag, ilang beses natin natatanggap. Hindi lang naman to sa kasundaluhan. Kahit sa mga pagtatrabaho, yung mga nagtatrabaho sa opisina, may mga promotion. Maging general manager ka man. Oh, yeah, whatever it is, kung ano man. Oh. CEO. CEO. Yeah. Ang tanong, ikaw ba talaga yung CEO rin sa pamilya Ayun mo? ang maganda. Lagi may balik eh. Oo. Ito kasi yan, mga asawa lalaki, mga fathers, lagi tayong may balik sa tahanan. Yun. Hindi natin may aalis ang katotohanan na babalik lagi sa tahanan. Amen. You see, Amen. gusto natin respeto ng ibang tao, pero hindi mo makuha ang respeto sa tahanan mo. Yun. Di ba? Mas makukuha ka, mas matutuwa sa iyo ang taong nasa labas kung natutuwa yung taong nasa loob. Yun. Tama. Tama Man. yan. Maganda Ganun na naman yan eh. yan. Kasi ano sasabihin? Ay, ganyan niya kasi sa pamilya niya, kaya ganito rin yan sa atin eh. You see, pero pag hindi tayo maayos sa tahanan natin, hindi tayo, plastic yun, maayos tayo sa labas, hindi tayo maayos sa tahanan natin, hindi totoong pagkatao yun. Yan. Totoo yan. Lalong hindi yung totoong Kristyanismo. Yan. Tama That's yan. the main point. Napaka-importante nito. Pinag-uusapan natin dito. Amen. Napaka-importante nito. Again, mga fathers, this is not to put us to shame. Hindi to para ilagay tayo sa kahihiyan. This is not to put us on the spot para tayo mapahiya. No, hindi po. Ito po ang makakatulong sa lahat sa atin ng mga tatay. Yes, sir. Mga asawang lalaki. Mga lead itinalaga ng Diyos to lead the family. Ito'y makakatulong sa atin para tayo'y maging bayani ng ating pamilya. Amen. That's Amen. good. Nag-knock-knock ang pastor natin. Knock-knock! Is there a man in the home? Dumak-knock ulit ang pastor natin. Knock-knock! Is there a strong man in the home? Yeah, yeah. Now, we are knocking to you. Is there a hero in the home? Yes, sir. Yeah. Amen. Amen. Good point. Amen. Hindi pa pwede ka maging hero kung hindi ka lalaki Yun. at hindi ka strong. Yeah. Pero lahat yan ay naka-found ang lahat yan, ang foundation ng lahat ng pagiging lalaki at pagiging malakas, ang foundation yan ay ang Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Kasi hindi naman tayo wala tayong pattern ng pagiging hero kung walang hero
na napako sa krus ng Kalbaryo. Tama yan. Amen. Tama yan. Nakita nyo lahat mga kapatid, babalik tayo lahat sa Diyos. Yeah. Kaya tayo lahat babalik sa Panginoong Hesukristo. Sino nag-establish ng pamilya? Amen. Panginoong Hesukristo. That- Kanino ang pattern ng bilang isang asawang lalaki? Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Babalik tayo lahat sa Diyos. Kaya hindi natin pwedeng iwanan to. Yeah. Huwag niyong Amen. i-secondary to. Huwag kayong basta-basta lang natuwan-tuwa kayo, malakas, ibibigay yung lahat, isasakripisyo niyo ang pang-personal niyo, ang pangangatawan ninyo to overtime para mabuhay physical ang pamilya niyo, pero patay dito. Yun. Good point. That's Amen. right. You see? Kaya nga sinasabi ko sa iyo, kung nakakapag-overtime kayo sa trabaho niyo, nakapag-overtime ba kayo sa Diyos? Ayun. Magandang tanong yan. Ano ibig sabihin ng overtime sa Diyos? Ang ibig ko lang sabihin, nakapag-overtime ka na may pag-uusap sa Diyos? Mhm. Amen. Good point. Sabi nga ni Pastor di mo kailangan pumikit, lumuhod kapag may pag-usap sa Diyos. Parang manalangin. No. Yeah. Kahit habang nagtatrabaho kayo, pwede kayong manalangin. That's true. Amen. Amen. Ang tanong, nagagawa ba? Yun. It's just between you and God. Yeah. We're just Amen. here to help you dahil kami rin po tatlo ay lumalago po sa natututunan namin sa ating pastor, na natututunan natin sa Biblia, tinutulungan din namin po kayo. Na kinukumpronta rin kami ng katotohanan Kaya nga po, ganun din po ang sinishare po namin sa inyo. Amen. Wala po sa ating malakas. Wala po tayo mag-think na kasi ganito kami. Hindi. Huwag po natin alisin yan. Because the fact at the moment na sinabi niyo po yan at narinig sa atin ng Diablo yan. Sabi ng Diablo, tagumpay! Alam ko na. Yeah. Yan. Tatawanan tayo ng Diablo dahil binigyan natin siya ng opening. Yeah. That's true. Amen. Hindi. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo mga kapatid, seryosohin natin ang bagay nito. Muli, inabot na po tayo ng ating oras. Maraming salamat sa pagsubaybay niyo po sa ating pong programa. And paalam na tayo, Sir Rudy. Yes. Maraming salamat pong muli sa lahat po ng mga nanood, nakinig po ng programang The Baptist Lunch. Nawa kami po ay nagdulot po ng saya at gayon din ng tulong upang lalo pang mapagtibay ang ating pagsasama ng ating pamilya at lalong ma-enhance ang leadership ng ating tahanan. Thank you so much and God bless you all. Sir Noel? Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa pagsubaybay nyo ng programang ito at naway meron po tayong napulot na aral para may apply po natin sa ating pamilya. Alam mo mga kapatid, huwag na natin pagmatigasin ang ating puso. Sumunod na lamang po tayo at tayo ay pagpaplain ng ating Amen. Panginoon Diyos. Muli, maraming salamat po at magandang tanghali. Amen. And kami po ay nagpapaalam na po. Salamat sa lahat ng mga sumabaybay sa North, South, East, West corners. Sa lahat po ng viewers natin all around the world. And also sa mga pastors na kasama po natin dito. Nakita ko na po dito sila Pastor RJ kanina kasama po natin. At marami pa po tayo mga pastors na kasama po dito. Let's continue to maraming salamat po sa iyo po pagsuporta. And let's continue, brothers. Let's keep growing in the word of the Lord. Let's keep growing in the Lord. And let's keep growing in the work of the Lord. Amen. Muli mga kapatid, patuloy tayong tabayanan po natin ang mga programa pa natin, mga area programs po natin, South Border Senior na area program, and then mamaya, mga area programs pa po kayo, and also, mamayang gabi, ang The Preparation program po natin, ang tabayanan nyo po yan, and also, The Kirby Show. You have to have some fellowship with us. Join us sa Kirby Show at pinapakita namin doon ang highlights of the week po natin. Alright? Amen. So muli mga kapatid, ay nais ko pong sabihin sa bawat isa po sa atin, patuloy po tayo, inuulit ko po, patuloy po tayong lumago. Mga asawang lalaki, leaders of the home, let's be a man, let's be the strong man in the home, and let's be the hero of our home. Amen. God bless us all. Have a blessed afternoon. To God be the glory. Amen. You want to hear the story of how I made it through when life is full of trouble, pain, and fear. Well, the answer may sound simple, though everything else crumble. Well, one thing has remained through all the years.
I still serve an amazing God. He's been with me every mile my weary feet have trod. He still cares, He still hears, He's still mending broken hearts and drying tears. This whole world is bound to change, but I'm glad I know the one who always stays the same, and my song will ever be amazing God, you're still amazing me. The God who parted waters still makes a way today. He's always brought me through the troubled sea. And the one who fed the thousands, whose word can calm the tempest, well, He's the bread of life and He's my peace. I still serve an amazing God. He's been with me every mile my weary feet have trod. He still cares and He still hears. He's still mending broken hearts and drying tears. This whole world is bound to change, but I'm glad I know the one who always stays the same, and my song will ever be amazing God, you're still amazing me. Will I still serve an amazing God? He's been with me every mile my weary feet have trod. He still cares, He still hears, He's still mending broken hearts and drying tears. This whole world is bound to change, but I'm glad I know the one who always stays the same, and my song will ever be amazing God, you're still amazing me. Well, this whole world is bound to change, but I'm glad I know the one who always stays the same, and my song will ever be amazing God, you're still amazing me. Amazing God, you're still amazing me.